So, hi guys! Good evening! Kumusta kayong lahat? Ramdam na ramdam ko ang mga nararamdaman ng mga Solid EDSI fans ngayon. So, nung mga nakaraang linggo, nung mga nakaraang araw, okay lang naman tayong lahat. So, bakit ngayon, nag-overthink na kayo dyan? Anyways, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Aid na Vlog Kalingap Rab at sa lahat ng Team Kalingap. Syempre guys, salamat sa support at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. So, ito na nga. Grabe. Biglang nag-iba ang ihip ng hangin ng mga ilang EDSI fans kasi hindi ko naman masasabi na lahat dahil marami pa din namang matatag, matibay pero napapaisip ng very very light ganon. Anyways, dito sa TikTok note o TikTok story ba ang tawag dito, ay sunod-sunod to na pinost ni Biancy kagabi after nang nangyari na live ni Kalinga Pido sa YT, of course, na napagkamalan siyang basher. Dahil nga ay new account ang gamit ni Beyonce, at hindi syempre agad-agad siya nakilala ng mga viewers ni Kalinga Pido doon, although nagpakilala na siya, nag-explain na siya na may nangyayari nga sa old account niya, kung yung naka-blow yung una, hindi daw maka-comment, di ko alam kung ano nangyari, pero may mga ganong chances talaga si White na mapapaisip na lang din na marami na rin kasing cases na may mga nagtatanong sa akin yan, na minsan bakit hindi ako makakomment, nagko-comment ako pero bakit hindi mo nababasa. So that's something na si Whitey na yung may kagagawan. So nataon din siguro na si Beyonce din ang na-hide. Pero maano naman yon, mapapakawalan din yun ni Kalinga Pido. I-visit lang niya doon sa sa mga na-hide, ganon. Anyways, ano ba? Ano bang pinoproblema ng mga EDSI fans ngayon? Syempre, nag-aalala sila na baka nagtampuhan o may tampuhan ng EDSI, na baka matapos din ng EDSI, o baka ma-stop din ng EDSI, ma-post din ng EDSI. Ang dami ng mga kung ano-ano mang kanigahan na umiikot o naglalaro sa mga isipan natin. Pero syempre, sinasabi ko sa inyo, kapit lang, huwag kayong mag-alala. Kaya ni Kalinga Pido yan, kayang-kaya yan ni Beyonce. Well, sa isang relasyon naman talaga or sa isang samahan ay hindi naman talaga mawawala yung mga tampuhan na yan. Actually, lagi ko ngang sinasabi, naniniwala ako na yung mga tampuhan na yan, somehow it helps for both of them na makilala pa nila lalo yung isa't isa. So okay, hindi ko i-invalidate yung nararamdaman ni Beyonce na tampo from last night dahil nga napagkamalan siyang basher. Natawag din siya, nasabi kasi ni Kalinga Pido baka basher to guys. So Kalinga Pido is nagjo-joke lang din, mga simpleng ganung bagay na for me hindi naman dapat ikakasama ng loob, pero kung sumama ang loob ni Beyonce dahil sa mga fans na rin na nagsasabi na siya, ganito ganyan, ay hindi rin naman natin magsisisi, pero nagsusorry na rin yung mga fans na nagkamali, ganon. Bagong account kasi. So, ito na. Itong apat na yan na post ni Beyonce, talagang mag-worry ka. Kasi una dyan, di ako basher guys, ha. Nakumag pa sa comment section. Natawag siya na kumag. So, valid naman yung yung nasaktan. And then, kakapagod na. And then, Lord, ayoko na. Tapos, pangalawa na ngayong month. Although, yung mga, yung tatlo, except sa di ako basher guys, alam natin yan kasi si Beyonce dyan, kumbaga valid yung nararamdaman niya. So yung Lord, ayoko na, kakapagod na, pangalawa na ngayong month, it's palaisipan para sa ating lahat kung saan ba siya napapagod, 'di ba? Kasi maraming pwede tayong isipin diyan. And then yung sinabi niya pangalawa na ngayong month, anong nangyari? 'Di ba? Pwede nating isipin diyan, nagkatampuhan ba sila ni Kalinga Pido na 2 beses na this month, or kung ano mang mga conflicts, so on and so forth. 'Di ba? Marami tayong iisipin diyan Lord, ayoko na. So, mas lalong bumigat ang mga nararamdaman natin dahil sa Lord, ayoko na. Para bang may pinapasan si Beyonce na sobrang mabigat na talaga sa pakiramdam niya na parang gano'n na, 'di ba?
Hay, ako man ay aaminin ko na medyo napapaisip din talaga ako sa mga post na yan ni Beyonce. Kasi talaga namang ano ka talaga, mapapaisip. Pero, malakas yung loob ko na kung ano mang mga tampuhan, kung ano mang mga pagdadaanan nila, naniniwala ako na aayusin ni Kalinga Pido na, 'di ba? Lalo na papalapit na yung second anniversary nila. So hindi pa babayaan ni Kalinga Pido 'yan na ganun-ganun na lang. Malay natin sa puntong ito ay okay na sila at nagkakausap na. Kumbaga, minsan kasi hindi maiwasan na magkakaroon ng conflict, magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. So kailangan talaga nilang mag-uusap ng masinsinan sa mga bagay-bagay. So like for example, kung nagtampo si Fiancé tungkol doon dahil doon sa pagpasok niya sa live ni Kalinga Pido, tatawag siyang basher. So, they'll have to, mag-uusap lang sila tungkol sa bagay na yon, and then mga kunting adjustments din. Gano'n naman talaga yung mga nagmamahalan. May mga adjustments pati. Hindi matatapos yung mga adjustments sa dalawa na yan. Sa mga nag-aalala, huwag kayong mag-aalala guys. Kasi siguro naman, hindi naman to is unang bisis na nagtatampo si Beyonce at nalalagpasan naman nila yung mga unang-una pang mga tampuhan. At ito, sigurado ako na magagawan din ito ng solusyon. Huwag lang magpanik. Hayaan natin na iharapin nila yung mga problema nila. Hayaan natin si Kalinga Pido dyan at si Beyonce. Aayusin nila yan. Okay? So, hindi tayo basta-basta mag-conclude na hala, tapos ng EDC, hala, baka wala na. 'Di ba? Kasi hindi yan makakatulong. Hindi yan makakatulong sa mental health mo or 'di ba? Iisipin mo yung buong araw, iisipin mo yon buong araw, masisira yung masisira yung mood mo. Alam mo yon, 'di ba? Hindi maganda sa natin, sa mental health. Hindi healthy sa ating mga puso at isipan ang pag-iisip ng sobra-sobra na hindi naman natin alam kung anong katotohanan sa mga post na yan ni Beyonce. Palaisipan lang yan. Ang bottom line nandiyan na alam ko is nagtatampo siya, nasaktan, or kung ano mang mga nangyayari, sila lang yung may alam. Pero naniniwala nga ako sa pagmamahalan na meron silang dalawa na kung ano man ang tampuhan, aayusin pag-uusapan nila. Kaya, tayong mga fans ay kalma lang. Huwag tayo masyadong magpapadala sa mga kanigahan na mga nababasa nyo dyan. Dahil sa pagkakataong ito yung time na bubuilo sila lalo kapag nararamdaman nila na medyo mahina na yung mga Solidity fans, napapaisip na rin sila. So, ganun yun. Ako naman, hindi ako nagwo-worry kung meron mang tampuhan. Kung sakaling 2 beses na sila nagtampuhan within this month, assumption ko lang yan ha. Then somehow si Beyonce galing sa eskwela, nakakapagod, may mga maraming yan, sanga-sanga yan. So, meron siyang pamilya, andyan si Kalinga Pido, mag-uusap-usap lang talaga sila. Kailangan lang ng heart to heart talk para maging maganda, para maging maayos at maluwag sa puso ang mga bagay-bagay. Okay, Kalinga Pido, yung C3 mo, ihanda mo na para mapag-usapan ang bagay-bagay na yan, kung ano man yan, di ba? Kasi feel ko parang mabigat na rin sa loob ni Beyonce. Para na rin di ba? Para mas maging klaro. Di bali nang medyo malabo sa aming mga fans. Wow. Pero dapat kung ano mang mga bagay-bagay na pinagkakatampuhan nyo, na mag-uusap lang. Kayang-kaya yan, di ba? Maliit na bagay lang, maliit na problema yan. Hindi natin kailangan pang palakihin pa. At hindi tayo makakatulong kapag sobra-sobra tayong worry, di ba? So, relax lang, kalma lang. Hayaan natin sila. Parang mga lang yan, parang mga yung katulad ng mga relasyon na meron kayo dyan sa mga asawa nyo. Minsan hindi talaga naiwasan na may mga tampuhan, may mga away, pero naayos nyo naman, di ba? Okay, so ganun lang din yon. Kailangan talaga nilang dumaan sa mga ganitong proseso, sa mga ganitong pakiramdam, di ba? At first, mabigat talaga yan. Pero kapag napag-usapan naman na nila yan, mas lalong magiging malalim ang kanilang pagkakakinanlan ng bawat isa at mas mamahalin pa nila lalo yung isa't isa. So, think positive. Okay? Salamat!